Magandang araw! Ang ating paksa sa Filipino 2 ay pagbibigay ng susunod na mangyayari sa kwento, ikalawang markahan, ika-4 na linggo. Kasanayan sa pagkatuto na ibibigay ang susunod na mangyayari sa kwento batay sa tunay na pangyayari, pabula, tula, at tugma. Sa nakaraang aralin ay natutunan mo ang wastong pagsulat sa paraang kabit-kabit. Sa araling ito naman ay tatalakayin natin kung paano nakakapagbigay ng hinuha o susunod na mangyayari sa isang kwento, pabula, tula o tugma na ating nabasa. Handa na ba kayo sa ating aralin? Bago tayo magsimula ay aalamin muna natin kung ano ang pabula. Ang pabula ay isang kwentong kathang-isip na ang pangunahing gumaganap ay mga hayop. Ito ay kapupulutan ng aral ng mga mambabasa. Ngayon ay mayroon tayong babasahing isang kwentong pabula na pinamagatang Tik-Tak-Tok at Tik-Pak-Bom, kwento ni Rene Villanueva at guhit ni Renato Gamos. Magkapatid sina Tik-Tak-Tok at Tik-Pak-Bom pero magkaiba ang ugali nila. Maraming kalaro si Tik-Tak-Tok. Marami namang kagalit si Tik-Pak-Bom. Marunong bumilang si Tik-Tak-Tok. 1, 2, 3. Sagot naman ni Tik-Pak-Bom, ang tatay mong kalbo. Malusog si Tik-Tak-Tok at sakitin naman si Tik-Pak-Bom. Tumutulong si Tik-Tak-Tok sa kanilang nanay, pero si Tik-Pak-Bom ay laging naglalaro sa lansangan. Isang araw ay may napulot na karne si Tik-Tak-Tok. Kinuha ni Tik-Pak-Bom ang karne at tinikman. Mabilis na tumakbo si Tik-Pak-Bom at tinangay ang karne. Pahingi naman, sigaw ni Tik-Tak-Tok. Kainin mo ang paa mo, sagot ni Tik-Pak-Bom habang tumatakbo papalayo. At naghabulan ang dalawa. Habang nagpapahinga si Tik-Tak-Tok ay may dumating na isang matadero. May nakita ka bang magnanakaw na may daladalang karne? Tanong ng matadero. Sino kaya ang hinahanap ng matadero? Makita kaya ng matadero ang nagnakaw sa karne? Wala ho, sagot ni Tik-Tak-Tok. Ninakaw pala ang karne sa palengke. Naisip ni Tik-Tak-Tok. Masamang kainin ang karneng iyon dahil bulok at may lason sa daga, sabi ng matadero. Ano kaya ang mangyayari kay Tik-Tak-Tok? Makita kaya siya ng matadero? Ituloy natin ang kwento. Tumakbo si Tik-Tak-Tok at sumigaw ng sumigaw. Tik-Pak-Bom, Tik-Pak-Bom, huwag mo kainin ng karne, may lason pala iyan. Nang makita nila sa isang sulok si Tik-Pak-Bom ay umiiyak ito. Aray ko po, ang sakit ng tiyan ko, sabi ni Tik-Pak-Bom. Pinahiga agad ng matadero si Tik-Pak-Bom at diniinan ang tiyan hanggang masuka. At pinainom ito ng tubig ni Tik-Tak-Tok. Saka nawala ang sakit ng tiyan niya. Magbago na kaya si Tik-Pak-Bom? Ano kaya ang gagawin niya? Pagpatuloy natin ang kwento. Mula noon ay nagbago na si Tik-Pak-Bom. Hindi na sila nag-aaway ng kanyang kapatid at naging mabait na siya. Narito ang mga tanong tungkol sa kwentong ating binasa. Una, sino-sino ang pangunahing tauhan sa kwento?
Tama! Ang pangunahing tauhan sa kwento ay sina Tiktak-tok at Pikpakbom. Ano ang aral ng kwento na natutunan mo? Magaling! Dapat nating mahalin ang ating mga kapatid. Ngayon, piliin natin ang angkop na hinuha o susunod na mangyayari sa bawat sitwasyon. Una, malalim na ang gabi. Maya-maya ay nagtahulan ang mga aso sa tapat ng aming bahay. May narinig kaming sumigaw. A. Dumating ang truck ng basura? B. May maniningil na dumating? O C. May nahuling magnanakaw? Tama ba ang iyong sagot? Magaling! Ikalawa, hindi tumigil si Langgam sa pag-iipon ng kanyang pagkain, samantalang si Tipaklong ay pakanta-kanta lang at panay ang pamamasyal. A. Magugutom si Langgam pagdating ng tag-ulan? B. Walang naipong pagkain si Tipaklong at nagutom siya? O C. Marami ang naipong pagkain ni Tipaklong? Tama ba ang iyong sagot? Magaling! Pangatlo, maraming nagkalat na basura sa tabing ilog. A. Maaaring magdulot ng pagbaha ang nagkalat na basura. B. Tataba ang mga isda sa ilog. O C. Magiging malinis ang ilog. Tama ba ang iyong sagot? Magaling! Tandaan natin, ang hinuha o pagbibigay ng maaaring mangyari sa kwento ay pagbibigay ng kasalukuyang nadarama, iniisip, katangian o mangyayari batay sa paglalarawan ng mga detalye sa isang sitwasyon. Maaari itong positibo o negatibo. At dito nagtatapos ang ating aralin. Hanggang sa muli, paalam!